If kapatid I ko'y had to natagong kasama live ng my aking life kasalan. without you Noong gabi ng aming near me, kasalan, ngunit the 5 days taon na would lumisan. all be empty. 5 taon makalipas, Oh, siya'y nalulunod sa utang the at nights humihingi will ng seem so US$, long. 75,000 sa akin. Ako, 29, kamakailan lang nakatanggap ng tawag mula sa aking ina na hindi ko nakausap ng halos 5 taon, sinasabing kailangan niya ng tulong dahil ang aking kapatid at kanyang asawa ay dumaan sa isang trahedya. Para sa konteksto, ang lalaki na asawa ng aking kapatid ngayon ay dapat sanay magiging asawa ko. Noong araw ng aking kasalan, ang aking kapatid, 27, ay nakipagkasundo sa aking kasintahan na si Lucas, 29. Magkasama kami ni Lucas mula pa sa kolehiyo at nag-propose siya sa akin matapos ang halos 5 taon na magkasama kami. Nagdaos siya ng party para sa amin upang sorpresahin ako noong gabi ng aming kasalan at hanggang ngayon naaalala ko pa ang pakiramdam na parang nasa tuktok ako ng mundo hanggang 10:00 ng gabi nang nagdesisyon akong lumabas sa bakuran para sa mas magandang signal at nahuli ko ang kapatid ko na kasama si Lucas. Sila'y naglalaplapan ng napakainit na para sa unang ilang segundo, hindi nila ako napansin na nakatayo doon na bukas ang aking bibig. Hindi ako makapaniwala na ginagawa niya ito sa akin, matapos ang halos 5 taon ng pagiging magkasama at sa gabi pa ng aming kasalan. Nang napansin nila ako, agad silang naghiwalay ngunit huli na. Tumakbo ako, sumakay ng kotse at nagmaneho ng pinakamabilis papunta sa pinakamalapit na hotel na nakita ko. Ako'y hingal na hingal dahil sa sobrang pagkagulat sa aking nasaksihan. Sinusubukan ko itong iproseso at iniisip na hindi totoo. Ngunit natanggap ko ang text mula kay Melissa, sinasabing siya'y humihingi ng paumanhin, ngunit mahal niya si Lucas. Matagal na raw itong nangyayari. Nasa hotel room ako nang matanggap ko ang text at bumigay ako ng tuluyan. Matapos ang text ni Melissa, nag-text din si Lucas ng halos parehong bagay. Sinasabing nag-propose siya sa akin, dahil akala niya na kung magko-commit siya sa akin, mapapalayo niya si Melissa sa kanyang isipan. Pero hindi ito nag-work at mas lalo pa niyang hinanap si Melissa. Sinabi niya na hindi ito tungkol sa akin, kundi sa kanilang dalawa. Alam nilang sila'y meant to be at ako'y hadlang lamang. Nagstay ako sa hotel ng ilang araw at pilit kong inaayos ang aking sarili dahil sa pakiramdam kong parang nababaliw. Pagkaraan ng 4 na araw, bumalik ako sa bahay upang kunin ang aking mga gamit at bumalik sa trabaho kung ayaw kong matanggal. Pagdating ko sa bahay, nakita kong nakatira si Lucas kasama ang aking pamilya. Hinihintay akong bumalik. Halos touching na sana kung hindi dahil sa mga pangyayari. Lahat ay pilit akong kinokontak at pinilit akong bumalik, ngunit hindi ako sumagot sa anumang text. Nang bumalik ako, nagkaroon ng kaguluhan at lahat ay yumakap sa akin, pati na si Melissa na may malaking luha sa kanyang mga mata. Hindi ako makariak at tumayo lang ako na parang estatwa. Pagkatapos ng lahat ng kalmado, sinabi ko na bumalik ako upang kunin ang aking mga gamit at umalis na. Si Lucas ay tahimik hanggang sa sinabi kong aalis ako. Ngunit sinabi niya na hindi ko kailangang umalis dahil nag-impake na siya at lilipat na kay Melissa. Ang aking pamilya, kasama ang aking mga magulang at tiya na nakatira sa amin mula nang namatay ang kanyang asawa, ay may mga ngiti sa kanilang mga mukha kahit na wala namang dapat ikatuwa. Si Melissa ay katabi ni Lucas na parang awkward na side hug, ngunit nakangiti pa rin. Hindi ko na ito matiis at tinanong ko sila kung bakit sila nakangiti sa pangyayaring ito. Ang ina ko ang nagsalita at sinabing hindi na nila mababago ang nakaraan, ngunit maaari nilang tanggapin ang hinaharap kasama sina Melissa at Lucas. Sinabi ni Melissa na sorry siya sa pagkuha ng aking kasintahan, ngunit hindi niya napigilang mahalin si Lucas. Sana raw mas maaga pa niyang nasabi sa akin at hindi ko nalaman sa ganitong paraan. Ngunit mahal na mahal daw nila ang isa't isa at gusto nilang magkasama habang buhay. Naghalikan pa sila sa harap ko at ang ina ko pa ang nagpunas ng luha mula sa kanyang mata. Sinabi ko sa kanila na hindi ito dapat maging sentimental at emosyonal, kundi kasuklam-suklam. Sa aking gulat, tila nainis ang aking pamilya sa aking asal at sinabing ako ang nagiging bratinela sa sitwasyon. Ang ama ko ang nagsabi na hindi ko dapat ito tinuturing na napakalaking bagay at dapat kong tanggapin ito ng maluwag. Dapat daw ako maging masaya para sa kapatid ko kaysa magselos at magalit.
Hindi ko na ito natiis, kaya pumasok ako sa aking kwarto, nag-impake at umalis muli. Hindi ko na sila pinansin kahit na tinatawag nila ang pangalan ko. Simula noon, tinangka ng aking pamilya na kontakin ako ng maraming beses, ngunit hindi ako sumagot. Makalipas ang ilang linggo, natanggap ko pa ang imbitasyon sa kasal ni na Melissa at Lucas na tinanggihan ko. Lahat ng kaibigan namin ni Lucas ay tumanggi rin sa imbitasyon bilang suporta sa akin. Ilang kamag-anak na nakakaalam ng katotohanan ay tumigil din sa pakikisalamuha sa aking pamilya matapos malaman kung paano nila ako tinrato. Lumipas ang 5 taon at tuluyan ko na silang pinutol sa aking buhay. Paminsan-minsan, sinusubukan nilang bumalik sa buhay ko sa pamamagitan ng pagbati sa aking kaarawan o bagong taon, ngunit palagi ko itong iniignore. Hindi ko sila blinok, ngunit inalis ko sila sa aking friend list. Gusto kong makita nila kung gaano kahusay ang aking buhay at magselos. Petty, ngunit ito lang ang magagawa ko pagkatapos ng ginawa nila sa akin. Kamakailan lang, tumawag ang ina ko mula sa hindi kilalang numero. Nang sagutin ko, nalaman kong siya ang nasa kabilang linya at agad kong tinangka na ibaba ang tawag. Ngunit nagmakaawa siya na bigyan ko siya ng pagkakataon na makausap ako dahil kailangan daw nila ng tulong. Pumayag akong makinig ng ilang minuto dahil sa tunog ng kanyang boses na tila napakalungkot. Sinabi niya na nagbukas sina Melissa at Lucas ng negosyo ilang taon na ang nakakaraan, ngunit ito ipalugi at lahat ng kanilang investors ay umatras na dahil wala silang kita. Nagloon pa sila ng pera, ngunit hindi pa rin ito sapat at ngayon sila'y lubog sa utang at hinahabol na ng mga nagpapautang. Ang mga magulang ko at pamilya ni Lucas ay nagbigay ng kanilang makakaya ngunit hindi pa rin sapat. Dahil dito, ang ina ko ang huling opsyon nila upang humingi ng tulong. Sinabi niya na alam niyang kaya kong tumulong at humihingi siya ng $75,000 para bayaran ang mga utang ni na Melissa at Lucas. Tinanong ko kung bakit hindi si Melissa ang tumawag kung kailangan nila ng tulong. Sinabi ng ina ko na hindi alam ni na Melissa at Lucas na lumapit siya sa akin dahil sinabi ng mga ito na huwag silang lapitan. Naaalala pa rin kasi namin lahat ang nangyari 5 taon na ang nakalipas. Sinabi ko sa ina ko na hindi ko sila matutulungan at kahit kaya ko, hindi ko pa rin gagawin. Siya'y naiinis at sinabing ako'y nagiging malupit at dapat isipin ko ang pamilya. Sinabi ko na hindi naman ako naisip ni na Melissa at Lucas noong nagkaroon sila ng relasyon at hindi rin naman ako inisip ng pamilya ko habang sinusuportahan ang dalawa. Kaya ngayon, wala akong dahilan para isipin sila. Nagmakaawa ang ina ko na huwag silang pabayaan at nag-text ng maraming beses bawat oras, ngunit hindi ko na ito pinansin at blinok ko siya. Nangako siyang magsisisi ako sa desisyon ko, ngunit para sa akin, ito ang tamang gawin. Update. Kamakailan lang, habang nasa trabaho ako, nakatanggap ako ng tawag mula sa aking kapitbahay na may isang mag-asawa na sumisigaw sa labas ng bahay ko, humihiling na kausapin ako. Sinabi ng kapitbahay ko na mukhang mga baliw ang mag-asawa at naghintay ng 1 oras sa harap ng pinto ko. Sinabi ko sa kanya na tignan kung sino ito at agad kong nalaman na sina Melissa at Lucas ito. Agad akong umuwi upang harapin sila at nakita ko silang tinatangka na buksan ang lock ng pintuan ko. Tinanong ko sila kung ano ang ginagawa nila at sinubukan kong tawagan ang pulisya, ngunit mabilis si Lucas at tinanggal ang phone sa kamay ko. Nagsimulang magsalita si Melissa, sinasabing nalaman nila ang tawag ng ina ko, at iniignore ko ang mga subsequent texts niya, at ngayon blinok ko pa sila. Sinabi niya na ang ginagawa ko ay unfair at dapat ko nang kalimutan ang nangyari 5 taon na ang nakakaraan. Sinabi ko sa kanila na hindi nila dapat asahan ang tulong ko. Si Lucas naman ay may kapal ng mukha na sabihin na hindi sila aalis hanggang hindi ako pumirma ng dokumento na magbibigay ng pera sa kanila kapag kailangan nila. Nagsimula akong magmakaawa sa kanila na umalis at nang sumagot si Melissa nang may lakas ng loob na kailangan ko silang tulungan dahil pamilya kami. Agad kong kinuha ang phone ko at tumakbo pabalik sa kotse at umalis ng mabilis. Tinawagan ko ang pulisya at agad silang dumating. Inaresto si Melissa at Lucas. Alam kong hindi seryoso ang mga kaso laban sa kanila, ngunit at least nawala sila at hindi ko na kailangan mag-aksaya ng oras sa kanila. Pagkatapos ng insidente, tahimik ang aking pamilya.
Siguro sinusubukan nilang maghintay hanggang hindi na tense ang mga bagay bago nila ako kontakin muli. Update 3. Nitong mga nakaraang linggo, naisip ko na hindi na ako guguluhin ng pamilya ko. Ngunit nagkamali ako. Dumating ang mga magulang ko sa bahay kahapon, humihiling na makausap ako. Pinasok ko sila dahil tila mas mababa ang yabang nila kumpara kina Melissa at Lucas. Agad na umiyak ang ina ko at humingi ng tawad sa pagpanig kay Melissa. Sinabi ng ama ko na matapos malaman ang pag-aresto kay Melissa at Lucas, hindi na nila makita ang dalawa sa parehong paraan at nagdesisyon na putulin ang relasyon. Sinabi ko na na-appreciate ko ang kanilang pagpunta at paghingi ng tawad, ngunit huli na para ayusin ang aming relasyon. Nasasanay na akong mabuhay ng mag-isa at hindi na ako bumabalik sa pagpapahalaga sa pamilya higit sa sarili ko. Naintindihan naman nila at humingi na lang ng pahintulot na makipag-ugnayan muli. Pumayag akong i-unblock sila, ngunit iyon lang ang kaya kong ibigay. New C, B, and C, and H, T, H, H, Y, D, H, C, B, C, and Chat. Kapatid ko'y patagong nagkasama ng aking kasintahan. Noong gabi ng aming kasalan, ngunit kumampi ang pamilya ko sa kanya. 5 taon makalipas, siya'y nalulunod sa utang at humihingi ng $75,000 sa akin. Ako, 29, kamakailan lang nakatanggap ng tawag mula sa aking ina na hindi ko nakausap ng halos 5 taon, sinasabing kailangan niya ng tulong dahil ang aking kapatid at kanyang asawa ay dumaan sa isang trahedya. Para sa konteksto, ang lalaki na asawa ng aking kapatid ngayon ay dapat sana'y magiging asawa ko. Noong araw ng aking kasalan, ang aking kapatid, 27, ay nakipagkasundo sa aking kasintahan na si Lucas, 29. Magkasama kami ni Lucas mula pa sa kolehiyo at nag-propose siya sa akin matapos ang halos 5 taon na magkasama kami. Nagdaos siya ng party para sa amin upang sorpresahin ako noong gabi ng aming kasalan. At hanggang ngayon, naaalala ko pa ang pakiramdam na parang nasa tuktok ako ng mundo hanggang 10:00 ng gabi, nang nagdesisyon akong lumabas sa bakuran para sa mas magandang signal at nahuli ko ang kapatid ko na kasama si Lucas. Sila'y naglalaplapan ng napakainit na para sa unang ilang segundo, hindi nila ako napansin na nakatayo doon na bukas ang aking bibig. Hindi ako makapaniwala na ginagawa niya ito sa akin, matapos ang halos 5 taon ng pagiging magkasama at sa gabi pa ng aming kasalan. Nang napansin nila ako, agad silang naghiwalay ngunit huli na. Tumakbo ako, sumakay ng kotse at nagmaneho ng pinakamabilis papunta sa pinakamalapit na hotel na nakita ko. Ako'y hingal na hingal dahil sa sobrang pagkagulat sa aking nasaksihan. Sinusubukan ko itong iproseso at iniisip na hindi totoo, ngunit natanggap ko ang text mula kay Melissa. Sinasabing siya'y humihingi ng paumanhin, ngunit mahal niya si Lucas. Matagal na raw itong nangyayari. Nasa hotel room ako nang matanggap ko ang text at bumigay ako ng tuluyan. Matapos ang text ni Melissa, nag-text din si Lucas ng halos parehong bagay. Sinasabing nag-propose siya sa akin, dahil akala niya na kung magko-commit siya sa akin, mapapalayo niya si Melissa sa kanyang isipan. Pero hindi ito nag-work at mas lalo pa niyang hinanap si Melissa. Sinabi niya na hindi ito tungkol sa akin, kundi sa kanilang dalawa. Alam nilang sila'y meant to be at ako'y hadlang lamang. Nagstay ako sa hotel ng ilang araw at pilit kong inaayos ang aking sarili dahil sa pakiramdam kong parang nababaliw. Pagkaraan ng 4 na araw, bumalik ako sa bahay upang kunin ang aking mga gamit at bumalik sa trabaho kung ayaw kong matanggal. Pagdating ko sa bahay, nakita kong nakatira si Lucas kasama ang aking pamilya. Hinihintay akong bumalik. Halos touching na sana kung hindi dahil sa mga pangyayari. Lahat ay pilit akong kinokontak at pinilit akong bumalik, ngunit hindi ako sumagot sa anumang text. Nang bumalik ako, nagkaroon ng kaguluhan at lahat ay yumakap sa akin, pati na si Melissa na may malaking luha sa kanyang mga mata. Hindi ako makariak at tumayo lang ako na parang estatwa. Pagkatapos ng lahat ng kalmado, sinabi ko na bumalik ako upang kunin ang aking mga gamit at umalis na. Si Lucas ay tahimik hanggang sa sinabi kong aalis ako, ngunit sinabi niya na hindi ko kailangang umalis dahil nag-impake na siya at lilipat na kay Melissa. Ang aking pamilya, kasama ang aking mga magulang at tiya na nakatira sa amin mula nang namatay ang kanyang asawa,
ay may mga ngiti sa kanilang mga mukha kahit na wala namang dapat ikatuwa. Si Melissa ay katabi ni Lucas na parang awkward na side hug, ngunit nakangiti pa rin. Hindi ko na ito matiis at tinanong ko sila kung bakit sila nakangiti sa pangyayaring ito. Ang ina ko ang nagsalita at sinabing hindi na nila mababago ang nakaraan, ngunit maaari nilang tanggapin ang hinaharap kasama sina Melissa at Lucas. Sinabi ni Melissa na sorry siya sa pagkuha ng aking kasintahan, ngunit hindi niya napigilang mahalin si Lucas. Sana raw mas maaga pa niyang nasabi sa akin at hindi ko nalaman sa ganitong paraan. Ngunit mahal na mahal daw nila ang isa't isa at gusto nilang magkasama habang buhay. Naghalikan pa sila sa harap ko at ang ina ko pa ang nagpunas ng luha mula sa kanyang mata. Sinabi ko sa kanila na hindi ito dapat maging sentimental at emosyonal, kundi kasuklam-suklam. Sa aking gulat, tila nainis ang aking pamilya sa aking asal at sinabing ako ang nagiging bratinela sa sitwasyon. Ang ama ko ang nagsabi na hindi ko dapat ito tinuturing na napakalaking bagay at dapat kong tanggapin ito ng maluwag. Dapat daw ako maging masaya para sa kapatid ko kaysa magselos at magalit. Hindi ko na ito natiis, kaya pumasok ako sa aking kwarto, nag-impake at umalis muli. Hindi ko na sila pinansin kahit na tinatawag nila ang pangalan ko. Simula noon, tinangka ng aking pamilya na kontakin ako ng maraming beses, ngunit hindi ako sumagot. Makalipas ang ilang linggo, natanggap ko pa ang imbitasyon sa kasal ni Melissa at Lucas na tinanggihan ko. Lahat ng kaibigan namin ni Lucas ay tumanggi rin sa imbitasyon bilang suporta sa akin. Ilang kamag-anak na nakakaalam ng katotohanan ay tumigil din sa pakikisalamuha sa aking pamilya matapos malaman kung paano nila ako tinrato. Lumipas ang 5 taon at tuluyan ko na silang pinutol sa aking buhay. Paminsan-minsan, sinusubukan nilang bumalik sa buhay ko sa pamamagitan ng pagbati sa aking kaarawan o bagong taon, ngunit palagi ko itong iniignore. Hindi ko sila blinok, ngunit inalis ko sila sa aking friend list. Gusto kong makita nila kung gaano kahusay ang aking buhay at magselos. Petty, ngunit ito lang ang magagawa ko pagkatapos ng ginawa nila sa akin. Kamakailan lang, tumawag ang ina ko mula sa hindi kilalang numero. Nang sagutin ko, nalaman kong siya ang nasa kabilang linya at agad kong tinangka na ibaba ang tawag. Ngunit nagmakaawa siya na bigyan ko siya ng pagkakataon na makausap ako dahil kailangan daw nila ng tulong. Pumayag akong makinig ng ilang minuto dahil sa tunog ng kanyang boses na tila napakalungkot. Sinabi niya na nagbukas sina Melissa at Lucas ng negosyo ilang taon na ang nakakaraan, ngunit ito ipalugi at lahat ng kanilang investors ay umatras na dahil wala silang kita. Nagloon pa sila ng pera, ngunit hindi pa rin ito sapat at ngayon sila'y lubog sa utang at hinahabol na ng mga nagpapautang. Ang mga magulang ko at pamilya ni Lucas ay nagbigay ng kanilang makakaya ngunit hindi pa rin sapat. Dahil dito, ang ina ko ang huling opsyon nila upang humingi ng tulong. Sinabi niya na alam niyang kaya kong tumulong at humihingi siya ng $75,000 para bayaran ang mga utang nina Melissa at Lucas. Tinanong ko kung bakit hindi si Melissa ang tumawag kung kailangan nila ng tulong. Sinabi ng ina ko na hindi alam ni Melissa at Lucas na lumapit siya sa akin dahil sinabi ng mga ito na huwag silang lapitan. Naaalala pa rin kasi namin lahat ang nangyari 5 taon na ang nakalipas. Sinabi ko sa ina ko na hindi ko sila matutulungan at kahit kaya ko, hindi ko pa rin gagawin. Siya'y naiinis at sinabing ako'y nagiging malupit at dapat isipin ko ang pamilya. Sinabi ko na hindi naman ako naisip ni Melissa at Lucas noong nagkaroon sila ng relasyon at hindi rin naman ako inisip ng pamilya ko habang sinusuportahan ang dalawa. Kaya ngayon, wala akong dahilan para isipin sila. Nagmakaawa ang ina ko na huwag silang pabayaan at nag-text ng maraming beses bawat oras, ngunit hindi ko na ito pinansin at blinok ko siya. Nangako siyang magsisisi ako sa desisyon ko, ngunit para sa akin, ito ang tamang gawin. Update. Kamakailan lang, habang nasa trabaho ako, nakatanggap ako ng tawag mula sa aking kapitbahay na may isang mag-asawa na sumisigaw sa labas ng bahay ko, humihiling na kausapin ako. Sinabi ng kapitbahay ko na mukhang mga baliw ang mag-asawa at naghintay ng 1 oras sa harap ng pinto ko. Sinabi ko sa kanya na tignan kung sino ito at agad kong nalaman na sina Melissa at Lucas ito.
Agad akong umuwi upang harapin sila at nakita ko silang tinatangka na buksan ang lock ng pintuan ko. Tinanong ko sila kung ano ang ginagawa nila at sinubukan kong tawagan ang pulisya. Ngunit mabilis si Lucas at tinanggal ang phone sa kamay ko. Nagsimulang magsalita si Melissa, sinasabing nalaman nila ang tawag ng ina ko at iniignore ko ang mga subsequent texts niya at ngayon blinok ko pa sila. Sinabi niya na ang ginagawa ko ay unfair at dapat ko nang kalimutan ang nangyari 5 taon na ang nakakaraan. Sinabi ko sa kanila na hindi nila dapat asahan ang tulong ko. Si Lucas naman ay may kapal ng mukha na sabihin na hindi sila aalis hanggang hindi ako pumirma ng dokumento na magbibigay ng pera sa kanila kapag kailangan nila. Nagsimula akong magmakaawa sa kanila na umalis at nang sumagot si Melissa nang may lakas ng loob na kailangan ko silang tulungan dahil pamilya kami. Agad kong kinuha ang phone ko at tumakbo pabalik sa kotse at umalis ng mabilis. Tinawagan ko ang pulisya at agad silang dumating. Inaresto si Melissa at Lucas. Alam kong hindi seryoso ang mga kaso laban sa kanila, ngunit at least nawala sila at hindi ko na kailangan mag-aksaya ng oras sa kanila. Pagkatapos ng insidente, tahimik ang aking pamilya. Siguro sinusubukan nilang maghintay hanggang hindi na tense ang mga bagay bago nila ako kontakin muli. Update 3. Nitong mga nakaraang linggo, naisip ko na hindi na ako guguluhin ng pamilya ko, ngunit nagkamali ako. Dumating ang mga magulang ko sa bahay kahapon, humihiling na makausap ako. Pinasok ko sila dahil tila mas mababa ang yabang nila kumpara kina Melissa at Lucas. Agad na umiyak ang ina ko at humingi ng tawad sa pagpanig kay Melissa. Sinabi ng ama ko na matapos malaman ang pag-aresto kay Melissa at Lucas, hindi na nila makita ang dalawa sa parehong paraan at nagdesisyon na putulin ang relasyon. Sinabi ko na na-appreciate ko ang kanilang pagpunta at paghingi ng tawad, ngunit huli na para ayusin ang aming relasyon. Nasasanay na akong mabuhay ng mag-isa at hindi na ako bumabalik sa pagpapahalaga sa pamilya higit sa sarili ko. Naintindihan naman nila at humingi na lang ng pahintulot na makipag-ugnayan muli. Pumayag akong i-unblock sila, ngunit iyon lang ang kaya kong ibigay. Update 4. Matapos kong i-unblock ang aking mga magulang, may nangyari ulit. Isang araw, tumawag ang ina ko at sinabing si Melissa ay naospital. Lubog na raw siya sa depresyon dahil sa lahat ng nangyari at nahihirapan siyang bumangon mula sa kanyang pagkakabaon sa utang. Nang marinig ko ito, nagdadalawang isip akong hindi pansinin ang tawag. Bagaman galit ako sa kanya, hindi ko maiwasang makaramdam ng awa. Pinuntahan ko siya sa ospital at nakita siyang sobrang payat at walang sigla. Nang makita niya ako, siya'y umiyak at humingi ng tawad sa lahat ng kanyang ginawa. Sinabi niya na hindi na niya alam kung paano makakabangon muli at naisip niyang tapusin na ang lahat. Nagkaroon ako ng kaunting simpatya at sinabi kong maghahanap kami ng paraan upang makatulong, ngunit hindi ko magagarantiya ang tulong pinansyal. Kailangan niyang magbago at patunayan na siya'y karapat-dapat sa pangalawang pagkakataon. Lumipas ang ilang buwan, nakita ko ang pagbabago kay Melissa. Siya'y naging mas responsable at nagsimulang magtrabaho ng marangal. Sa wakas, nakaramdam ako ng kaunting kapayapaan sa aming relasyon, ngunit alam kong may matagal pang daan bago ito tuluyang gumaling. Sa kabuuan, natutunan ko na ang pagpapatawad ay hindi laging madaling gawin, ngunit minsan ito'y kinakailangan upang makahanap ng kapayapaan sa ating mga sarili.